And ito yung mga blessings mga kapiksi, no? At saka mga pupunuan. Mapupuno ka ng blessings, guys, kaligayahan. For some of you, maaaring may addition sa family nyo. Pwedeng may addition, no? Ibig sabihin may parang may dagdag sa pamilya nyo mga kapiksi. So, pwedeng baby or pwedeng magkaroon kayo ng in-laws, ganyan, kung meron magpapakasal sa family nyo, or kahit hindi kasal, basta magiging bahagi ng family nyo. Hello guys, hello Pisces. Merry Christmas mga kapigsi. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Pasko 2024. Titingnan natin yung strong energies nyo guys para ngayong nalalapit na Pasko mga kapigsi. By the way guys, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran para sa bawat zodiac sign guys. So kung hindi nyo pa napapanood yung video para sa inyo, punta lang kayo sa ating YouTube homepage, hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sign nyo mga kapiksi. Alright, so ito yung mga mensahe para sa inyo, mga paparating sa inyo guys, maaari nyong maranasan, o yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong nalalapit na Pasko. So unang-una guys, matuto tayo mag-set ng boundaries, no? Although syempre yung Christmas mga kapigsi, yan talaga yung season of love, season of giving, 'di ba? Pero actually kahit hindi Pasko, sabi ko nga, kahit hindi Pasko mga kapigsi, kailangan ino-observe natin yung giving, yung loving, 'di ba? Pero naha-highlight lang siya tuwing Pasko kasi syempre 'di ba pag Pasko uso yung exchange gift. Uso yung mga reunion, doon nagkikita-kita yung mga pamilya, guys, 'di ba? So, okay lang naman 'yon mga kapigsi. Pero also important din na mag-set din tayo ng mga boundaries dun sa mga tao na mapang-abuso, guys, no? Hindi naman sinasabi dito na magdamot ka sa mga tao or sa mga kakilala mo. Ang ibig sabihin lang nito is matuto ka mag-set ng boundaries sa sarili mo against dun sa mga tao na mapang-abuso. Kasi meron naman talaga guys na mga taong abusado, no, na parang lahat na lang sa'yo inasa, na to the point na nagiging tamad na sila, no, na tamad na sila kasi alam nila na whatever happens to them, palagi kang nandyan na sasaklolo sa kanila and tutulong sa kanila. You also need something for your protection kasi 'di ba sometimes tayo dahil tayo yung tumutulong sa kanila, tayo naman yung nawawalan, 'di ba, kakabigay. Nagets nyo ba yung point mga kapigsi? Although syempre hindi naman natin dapat yun sinusumbat, pero dapat nagtitira ka rin para sa sarili mo. And yun nga yung sinasabi ko na nagiging tamad na rin kasi sila, so parang in a way nakukonsinti pa yung mga maling gawa nila mga kapigsi. Okay, so you get what I mean guys. Alright. And then, we have, eto guys, to napakaganda nito kasi for some of you, pwedeng ma-revive yung inyong relationship ngayong Pasko guys, especially sa love, sa pag-ibig, lalo na kung kayo ay nagkakaroon ng conflict with your partner or specific person, kung kayo ay meron ng mga jowa guys, and nagkakaroon kayo ng gulo, nagkakaroon kayo ng gusot, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, which is normal naman guys, no, sa relationship na magkaroon talaga ng pagtatalo or pag-aaway, pero marirevive yung inyong relationship, makaka-recover din kayo. Hindi lang sa relationship guys, in general, pwedeng makarevive yung inyong kabuhayan. Pero ito, highlighted kasi yung love life na kung nagkakaroon kayo ng konting gusot sa relasyon, maaaring ma-revive yung relationship nyo, maging makulay ulit, and maaari kang suyuin ulit ng person mo, ligawan, kumbaga, no, and labas-labas, date-date. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng ma-revive yung iyong natutulog na puso, no? Let's say for example, matagal ka ng single, walang specific person, so maaaring tamaan ka ng pana ni Cupido mga kapiksi, and maaaring may makita kang the one para sa'yo, yayain ka na mag-date, may mag-confess ng kanilang nararamdaman sa inyo guys. Okay?
So, i-mind nyo na yan guys, sa comment section, mind recovery, mind harmonious relationship, ganyan, recovery sa relasyon, reconciliation, no? Kasi more on reconciliation ito guys. Or no love connection naman para sa mga single, single nating kapiksi. So, hanapin natin yung energy ng Pisces. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong December, Christmas promo guys. Una, magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal guys. Pangalawa, meron pa kayong yung subliminal guys, pampaswerte sa buhay, sa pera at sa love life. Pangalawa, meron kayong 15% discount. Sobrang laki guys, sobrang ganda ng combo, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount yan until November 30, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. So this is both positive and negative guys. Pisces, meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an earth sign. For some of you guys, medyo may konting stress na nararamdaman kayo. Konting stress, konting balisa moments. Maaari kayong meron conflict sa isang tao guys. Again, strong earth sign energy, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, pwedeng magkaroon kayo ng konting tampuhan, konting conflict with a specific person. Not necessarily sa love, mga kapiksi. Pwedeng sa kamag-anak, sa kaibigan, or kakilala, ganyan, na medyo magpapasakit ng ulo nyo, mga kapiksi. Or hindi kayo papatulugin. Medyo may stress kayo dito. So, eto naman guys, daanin lang sa mabuting usapan para ma-resolve yung mga issues nyo, di ba? Wala namang hindi nadadaan sa mabuting usapan, mga kapiksi. On the good side naman guys, ito yung sinasabi natin na relationship, no? Yung love connection, ayan, kitang-kita nyo naman. Ay, so, maaaring talagang medyo may kilig factor guys yung inyong love relationship ngayong Pasko, mga kapiksi. So, pwedeng mag-date kayo ng person mo, pwedeng may nakikipag-flirt din kung kayo ay single, mga kapiksi. Parang this is someone na medyo mas bata sa inyo or medyo flirt, parang ma-flirt, ganyan, malandi in short. Hindi, parang medyo pakikiligin talaga kayo nitong person na to, mga kapiksi, and ipaparamdam niya sa'yo kung ano yung sarap, yung feeling ng nai-in love guys. Okay, so i-mind nyo na yung harmonious relationship na yan. Maganda din yung inyong communication, no? Parang palagi kayo magte-text, mag-chat, magtatawagan nitong person na to. Again guys, para pakiligin ka niya. Alright? And ito yung mga blessings, mga kapiksi, no? At saka mga pupunuan. Mapupuno ka ng blessings, guys, kaligayahan. For some of you, maaaring may addition sa family nyo. Pwedeng may addition, no? Ibig sabihin, parang may dagdag sa pamilya nyo, mga kapiksi. So, pwedeng baby, or pwedeng magkaroon kayo ng in-laws, ganyan, kung meron magpapakasal sa
family nyo, or kahit hindi kasal, basta magiging bahagi ng family nyo, mga kapiksi. Okay? And ito nga, no, ito yung mga blessings mga kapiksi, at saka mga answered prayers naman yung maaari nyo ma-experience din ngayong Pasko. So guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind blessings, pagpapala, kasaganaan, answered prayers. For some of you guys, wish granted, no, parang feeling ko may matutupad na wish kayo, guys, ngayong Pasko. So ito pa rin, guys, no, for some of you guys, no, parang maaaring ito yung ano, no, ito yung nagpapastress sa inyo mga kapiksi, kasi for some of you medyo nakaka-experience kayo ng toxicity. Pwedeng sa ano to guys, trabaho, lalo na guys, this is very much applicable kung kayo ay nasa ibang bansa, mga OFW na hindi makauwi mga kapiksi, no. Kasi hindi naman lahat ng mga kapiksi natin na OFW is nakakauwi or nabibigyan ng chance na makauwi, di ba? Tuwing Pasko or tuwing bagong taon. So for some of you, there's going to be loneliness, parang homesick, guys, kasi medyo malayo kayo sa Pasko. Baka hindi kayo payagan na makauwi ng inyong mga amo, lalo na kung stricto yung amo nyo, ganyan. So baka hindi kayo makauwi, and yun yung parang magpapabalisa sa inyo, at saka parang medyo magiging emotional ka, mga kapiksi, na malayo kayo sa inyong pamilya. So yun yung nakikita natin na medyo konting stress or nasa negative side mga kapiksi. Pero kahit na magkalayo kayo or malayo kayo sa mga pamilya nyo, guys, ramdam na ramdam nyo pa rin naman yung inyong connection sa kanila, yung kanilang love and care para sa inyo. Syempre, di ba, lalo na ngayon, medyo mas magaan na kasi, hindi kagaya dati, di ba, kapag nasa ibang bansa, sulat lang yung connection, tapos padala ng picture, postcard, di ba, tapos matagal pa bago nyo matanggap yung sulat. Ngayon real time na, di ba? Depende na lang siguro sa time zone nyo kung magkaiba, pero kapag parehas kayo ng time zone or konti lang naman yung time difference, pwedeng magtawagan, video call, di ba? Chat, ganyan. So dahil nga sa internet, so napakalaking bagay din ng technology mga kapiksi, and parang kahit na magkalayo kayo, hindi nyo pa rin naman feel na nangungulila, kasi keep in touch kayo sa kanila, guys. Okay? So sa mga kapiksi nating OFW na hindi makauwi, ngayon lang yan, pero soon, di ba, makauwi din kayo, and makakasama nyo rin ang inyong mga pamilya, mga kapiksi. Okay? So i-mind nyo itong mga positive na to, mind harmonious relationship, ito, no, yan, harmonious relationship, itong addition to the family, itong mga blessings, guys, tsaka yung mga blessings, answered prayers, yan, i-mind nyo yan sa comment section. Deserve nyo yan ngayong Pasko, Pisces. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo, and ito yung ating 2025 kapalaran, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.